Kamusta kayong lahat? Ngayon ay magpa-fire test ako ng bago kong gawang kalan. Ito ang kauna-unahang kalan ngayong 2024. Okay, this time medyo mababa yung aking chamber na ginawa. Bali, ano rin ito? Split hop. So yung unang chamber niya 2 inches lang yung height. Tapos ang diameter niya, ang inside diameter ay eksaktong 4 1/2 ang inside diameter. Ang thickness niya ay standard na 8 mm. Okay, so ito ang aking device para sa kanya. Magkahiwalay ito. So ito ay para sa pagka-carve lang ang pagaganahin ko sa kanya. Ito ang kanyang specs. Kaya may ganito itong ring. Abang ito para sa ating splash proof. So ito ang aking design ng splash proof. Bali na ganyan lang yan. Titignan natin kung ano magiging performance. Una, wala muna ang splash proof. Yung carve lang muna. So, detachable lahat. Okay, so for the meantime, so ito lang muna siya. Hindi pa yan nagagamit, kaya inispat ko lang muna rito yan. Naka-temporary lang ang kanyang position ngayon. Okay, so ang chamber natin ay standard na 8 mm ang kapal. 2 inches ang inside diameter. Tapos ito naman ang kanyang nozzle. Hindi pa rin ito nagagamit. Ngayon ko palang may testing. Okay, so isa lang ito na coupling na 3/4 at saka union na patete o union connector ang tawag dito. Pinagdugtong ko lang yung dalawa. So, yan lang ang total height. Tapos, sinarahan ko yung ibabaw. So, yan ang kanyang nomenclature. Mula rito sa ilalim ng ating coupling, nagsukat ako dyan ng bali, pumapatak na 15 millimeters. 15 millimeters mula rito sa flooring hanggang dito. Dinagbutas ako ng 8 butas yan. Puro pababa lahat yan. Naka-angle ng 45 degrees. Then mula rito naman sa ating unang butas hanggang sa pangalawang butas, pangalawang layer, nagbutas naman ako ng 4 na butas lang yan. Tapos dito naman sa taas, nagbutas ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na butas dito sa ating taas. For the meantime, hindi muna ako nagbutas dito. Iisa lang ang ginamit yung drill bit dito. 1.75 mm ang eksaktong sukat ng aking drill bit. Okay, so isa lang ang drill bit na ginamit ko dyan. Okay, so ang total height niya, bali pumapatak lang yan ng 2 inches. Kasama na yung lahat-lahat. Kasi ano lang to eh, isang coupling na 3/4 at saka isang union connector. Itong union connector. Okay, so testingin ko to ngayon kung ano magiging performance nito. Okay, so wala pa itong kagalos-galos. Hindi pa to nagagamit. Talagang ngayon pa lang ito ite-testing. Higpitan muna natin na maigit. Tapos, lalagyan mo na. Itong yung sulang lalagyan natin. Yung tama lang na mabasa. Ayan, okay na yan. Ayan. Tama-tama lang yan. Nababasa yung ating kuhan. Kasi magpipreheat muna tayo. Then, ang ipang pipreheat ko sa kanya, yung aking clay kindler, thinner lang ito. Wala kasi akong available na gasolina.
Okay, so yun. Sindirin. Okay, painitin lang natin ng mga 1 minute. Then, isasaklob ko na itong aking yung aking special carb. Ganito lang ang aking ginawa. Ito ay 1/2 na flat bar. Yan. Tapos, ibinend ko ng papunta ron. Then, dinagdagan ko ng isang ring para hindi kakalog-kalog pagka sinalpak natin doon. Then, ito naman, 1/4 by 1/2 na ring. Ito yung flat bar na nasa ibabaw. Okay, so ang design na ito, kung mapapansin ninyo, yan, may 4 na palang yan. Hindi ko pa nag-grind. Para yung tubig, just in case na umapaw, dito dada ng tubig, babagsak dito. Hindi diretso dito sa loob ng ating chamber. May salo kasi yan. Ayan. Pagbagsak ng tubig dito, tatagos dito, then babaybay dito sa lugar na to. Ang ating chamber ay nandito sa loob, kaya hindi makakadaan yung tubig. Imposibleng makadaan pa. So, ganito lang ang simpleng splash proof ang ginawa ko. Detachable para double purpose. Pang ano lang siya, pang curb or pwedeng gamitin splash proof. Okay, tingnan nyo muna yung kanyang performance. Dulo ng number 3 yan. For the meantime, hindi pa mainit yan. Hawakan ko pa. Kasi isang side lang na kukuhan naiinitan dito lang. Kasi nandun lang yung tissue. Ewan ko, panis na yata yung thinner. Okay, so ilalagay na natin yung ating curb. Yung ating top portion. Okay, pakakalating ko lang yung apoy. Then tataasan ko yung blower kalahati. Masyado malakas hinaan ko kasi nag-piprint pa tayo. Hayaan muna natin siya uminit. Okay, so yan ang pressure niya. So yan ang performance niya ngayon. Antayin pa natin na mag-init siya. Kasi nandun sa isang side yung tissue nilagay ko. Kapiranggot lang na tissue na ang nilagay ko dyan. Mainit, mainit. Hindi pa masyado mainit. Nahawakan ko pa yung ating chamber. Nakatikit pa yung kamay ko. Okay, so antayin natin na uminit yan. Maski mga 1 minute pa. Okay, unti-unti ko na lalakasan ng blower. Tignan ko kung makaka-recover ko. Okay, so nilagay ko sa kalahati yung blower. Kaya lang, doon lang nag-aapoy sa isang side na yun kasi nandun lang ang tissue. Ayan. Baka ganakalan, dagdagan pa ng tissue sa isang side. Dagdagan ko na lang yung 4 na side. Maliliit lang, ganyan lang. Pang-preheat lang. Okay, so yun ang one. Pre-preheat pa lang tayo. Okay, so magdadagdag na ako ng langis. Kasi naubos na yung preheat natin. So ang level na langis na niligay ko, eksakto lang dun sa level ng ating coupling. Nasa ilalim ng coupling, hanggang dun lang. Okay, so nagpapainit pa yan kasi masyadong malamig pa yung ating langis. So dadagdagan ko pa ng thinner para mainitan yung bagong langis na nilagay natin. Okay, so yun ang naging performance niya. Nagpipreheat pa lang yan.
mag-antay-antay pa tayo. Tingnan natin kung anong kalalabasan ng apoy nito. Okay, so far medyo may blue flame. Tingnan natin kung anong itsura ng apoy nito. Okay, lalakasan ko na yung ating blower. Lagay muna natin sa number dulo ng 7. Okay, babalik na rin ko lang yung camera. Parang ang hirap kumuha ng ganitong position. Okay, sa dulo ng number 7, yan ang performance niya. May naaninag na akong blue flame. So far yung mga tissue hindi pa rin siya nakukuhan na nasusunog. First time ko kasing magsindi ng gamit ay tissue. Ngayon lang ako gumamit ng pangsindi na may tissue na nilaglag sa loob. Dati kasi may fire kindler ako, hindi ko magamit eh. Nasa hiraman. Okay, unti-unti na siyang nakakabawi. I mean, dumadami na yung kanyang blue flame. Hindi ko binabago ang setting yung dulo number 7 yun. Parang umiinit na yung langis natin dyan. Visible na rin yung ibang butas sa pang third layer. Siya nga pala 3 layer lang yung ginawa ko dyan. Unang layer 8. Lahat nakatungo, naka 45 degrees. Yung pangalawang layer 4, naka 45 degrees din. Then yung pangatlong layer 16, naka 45 degrees din. So bali 32 ang butas niyan, 32 ang butas. 1.75 mm ang ginamit kong pambutas diyan. Okay, so para lumalampas na sa ating chamber yung apoy. Visible na yung iba. Unti-unti nang nabubuo yung apoy sa ibabaw. Ang hirap kasi nakatungtong ako rito sa bangko eh. You know? Masyadong mataas ang pagkakaposisyon ko sa kanya. Okay, so hindi ko pa rin binabago yung ating setting. Ayan pa rin. Ayan, nabubuo na yung ating apoy at medyo tumitingkad na ang kanyang pagkasol. Siya nga pala, hindi pa tapos ang ano niyan, yung aking frame. Kaya yung daanan lang ng langis, hindi ko pa pinapagana. Mano-mano lang muna ang pag-feed. Testing ko muna bago ko gawa ng casing niya. Ayan, parang buo na yung apoy natin. Kaya lang, hindi pa talaga siya kulay blue. Malabnaw pa yung kanyang pagka-asul kasi nagpipreheat pa lang, pero lampasan na. Ang oras dito sa amin ngayon ay alas 10, pasado alas 10. Yan o. Ayun yung bintana, kaya napakaliwanag ng pwesto ko. Okay, so far okay naman ang performance nya. Yan, unti-unti nang lumalakas. Nagbabago na ng kulay yung ating mga blue, yung ating mga apoy at medyo tumitingkad na ng konti. Parang tamang-tama lang yung ginawa kong butas sa taas. Padaplis ng konti, kalahati lang ang bumabangga sa ibabaw para ma-pressurize ng gusto yung ating hangin. So ayan, hindi ko pa rin binabago yung ating setting. Yun number dulo pa rin na number 7 yan. Pagka medyo mainit na, kung tatansyahin ko lang kung mainit na, saka ko nababaguhin yung setting. Pero as of now, lampasan na. Lampas na yun. Malakas na rin ang birada na ito. Lampasan na sa chamber natin.
Ganito yung gusto kong setup. Kalahati lang ang tumatama dun sa ating pinaka-curve. Para may kaunting pressure pa rin. Yan, lumalakas na ng gusto. Pero yung setting natin, hindi ko binabago Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda, tumataas, at nagbabago ang kulay. O kung mapapansin nyo kanina, ang kulay niya ay talagang ibang-iba kaysa ngayon. Okay ang performance na ito. Napakababa ng ating nozzle na ginawa dyan. Ulitin ko, ang nozzle natin, 2 piraso lang yan. Isang coupling na 3/4 at saka isang union patente. Yun ang ginamit ko dyan. Tapos pinagdugtong ko lang, yan ang performance niya. So okay na ito, solve na ako rito. Yan, lalo lumalakas na Lampas-lampasan na yan. Hindi na ako naglagay ng butas sa taas. O yan, nakita nyo, nagkukulay asul na talaga. Habang tumatagal, lalo siya nagiging kulay asul. Okay na ito. Parang ito na yung pinakamagandang nozzle na ginawa ko. Madali trabahuin itong itong coupling at saka union patente. I mean, madali siyang butasin kasi siya ay cast iron lang. Mahirap nga lang weldingin kasi pagka cast iron, may galvanisado yan So ang rule, kapag magwe-welding ng galvanize na bakal, mas maganda kung tatanggalin muna yung galvanize na parte. Kasi pagka winelding natin yan ng may galvanisado pa siya, napakahirap pakapitin kasi mas nauunang natunaw yung bakal kaysa sa galvanize na kuha natin. Ibig sabihin, mas matagal matunay yung galvanize na element o sangkap. Kaya nauunang matunaw yung bakal kaysa galvanize. Kaya ang nangyayari, mahirap pakapitin. Kaya hindi ka agad nagsasama. Kaya pinaka the best, i-grind muna yung mga galvanisado. Yung 2 parte tanggalin nyo muna bago kayo mag-welding. Then wag idedire-diretso. Hindi pwedeng idiretso ang pagwe-welding ng cast iron. Kasi ang characteristic ng cast iron, ang talagang pinaka-rule diyan, kada 1 inch na pagwe-welding, titigil ng ang diretso full weld tigil na. Then mag-a-apply tayo ng pinning method. Ibig sabihin, pupukpukin yung lugar na winelding. Hindi natin titigilan ng kapupukpok hanggat hindi nahahawakan natin ng ating daliri o kamay. Kinakailangan kakapakapain. Pero bago nyo kapain, sa malayong lugar muna kayo kumapa. Huwag kayong kakapa doon sa may bagong welding. Then pagka sa tansya nyo, nahawakan nyo na, saka lang uli mag-a-apply ng welding operation, yung karugtong ng 1 inch. Ganon katagal mag-welding ng cast iron. Ito, kaibahan naman na ito. May cast iron na, meron pa siyang galvanize, kaya medyo mahirap. Kaya tiyagaan din. Mahirap pakapitin to pagka hindi kayo sanay mag-welding. Yung 2 coupling, yung coupling na to, pati union patente. Kaya nga yung mga kaldero natin, kung mapapansin ninyo, yung yung mga cast iron na kaldero, napakahirap weldingin. Hindi talaga mawe-welding yun. Pag nabutas yung kaldero ninyo, wag nyong tangkain na weldingin. Napakahirap, lalong lalaki lang ang butas kasi yun ay cast iron. At ang gagamitin nyo dapat na welding rod doon, talagang cast iron din. Okay, so yan, daldal ako ng daldal. Kayo na bahalang maghusga sa apoy. Ayan. Pagka lumampas na sa chamber, nagkakaroon na ng orange. Pero tumingkad na yung ating blue flame. Ayan. At lampasan na talaga.
Kaya naman ganito ang ginawa kong design kasi nga lalagyan ko to ng splash proof. So yun pa rin ang kanya setting ha. Okay, so ito todo natin. Titingnan natin yung full performance nito. Balik tayo ng konti. Yun na, sumirit na pataas. Ayan, nakikita nyo yung blue flame. May nahaluan niya lang ng orange kapag lampas na sa ating chamber. Pero ang taas ng apoy natin sa ating chamber, tansya ko mga nasa 4 inches pataas. Yung blue flame lang ha, yun o. Pagka ganitong klase ng pressure, I mean ganyang kalakas ang pressure na binibigay niya, sa palagay ko pwede itong salangan ng splash proof. Kasi pagka sinasalangan ng splash proof, nasusuffocate yung ating chamber. So yan, lamang ang blue flame. Ang loob blue flame talaga yan. Ayan. Wala akong nilagay na butas diyan sa ibabaw ha. Okay, so subukan nating salangan ng kuwan nito. Ng splash proof mamaya. Okay, so yan ang kanyang performance. Malakas. Visible na visible ang kanyang pagka blue flame. Kaya lang merong orange sa gitna. Pero baliwala yan. Pag sinalangan yan, nawawala yung orange na yan. Teka, kukuha ko ng kaserola. Testingin natin kung anong magiging kulay ng apoy pag merong salang na ganyang curve lang siya. So may kaserola ko rito, isasalang natin sa kanya dyan. Okay, so yan ang itsura ng ating apoy ha. May kaunting orange yan. Pero lamang ang blue flame dyan. Okay, so isasalang ko tong kaserola. Tignan natin kung anong kanyang magiging kulay o anong magiging performance. Aray, grabe. Ang lakas lampasan sa kaserola. Nawala yung orange. Ayan, lampas talaga halos. Umabot sa hawakan ng kaserola yung apoy. Isasentro ko lang. Yan, sentro na siya. Okay din. Hinahangin lang kaya nagkakaroon ng orange. Pero ang lakas sa kapoy natin, lampasan sa ating pitan ng kaserola. Oh, halos nasa lampas kalahati ng kaserola natin. Subukan natin hinaan. Tingnan natin ang magiging performance nito kalahati muna. Okay, so yan ang performance ng kalahati. Bulwak agad ng tubig. Lakas na ng vapor. Okay, so hinaan pa ulit natin. Ilagay ko sa number 3. Number 3. Okay, so ayan o. Ayan ang performance ng number 3. Lampasan pa rin sa ating sa ating pita ng kaserola. Malakas itong nozzle na ito. Subukan pa natin hinaan. Parang wala, ubos na yata ang tubig. Nagkukuluan sa loob. Okay, so hinaan pa natin. Lagyan natin sa number 2. O yan, number 2. Pag number 2, okay pa rin. So pwedeng hinaan itong ating kalan na ito. Okay, blue flame pa rin naman. Pwede nang pang in-in siguro yan. Okay, sa number 2 yan. Okay pa rin. Medyo hinahangin nga lang kaya na-distract o nababali yung ating apoy. Pero blue flame pa rin yung ating output. Ayan yan ang setting yan ha. Ayan. Dulo pala na number 1. Ayan o. Dulo pala siya na number 1. Akala ko number 2. Dulo lang pala na number 1 ito. Bali number 1 lang yan. So okay ito. Pwede itong pang inin. Okay itong na-discovery ko na ito. Parang gusto ko nang palitan lahat ng iba kong nozzle. Parang mawiwili ako sa nozzle na ito.
So napakababa ng aking chamber ngayon, no? Double purpose, triple purpose yan. Pwede yan sa, nakadesign siya sa splash proof. Ayan, ang pang nagpapangaksyon sa kanya, yung carb lang muna. Okay, so for the meantime, naka-spot weld lang muna siya. Gagawan ko pa to ng housing. Okay, so ganyan lang ang ginawa kong pagbubutas sa kanya. So sa gilid ko na pinadaan yung butas. Detachable ito. Itong ating split hub. So yan, hinahangin lang kaya nababalik. Number 1 lang yan, dulo ng number 1. Yun. Okay, so ilagay natin sa kalahati. Tingnan natin. Ayan. Pagkalahati, ayan, talagang asul na. Wala nang orange, nahiya na. Unti-unti nang nabubuo yung ating pangibabaw na mga butas. Ayan, oh. Hindi ko nalalagyan ito ng butas sa ibabaw. Okay na yan, ganyan. Yung ibang gagawing nozzle ko naman, may butas sa ibabaw para maikukumpara ko kung anong the best. Pero parang ito sa akin, okay na ako rito eh. Maski walang butas, malakas ang birit sa paitas eh. Walang pasan sa dulo ng ating puwitan eh. Ng kaserola, okay, lagyan natin sa maximum. Isang round pa. Balik lang natin ng konti. Okay, maximum. So lalo lumakas ang birit oh. Papangsyon maigi yung ating mga butas sa ibabaw. Pangatlong layer, 3 layer lang ito ha. 1.75 mm ang diameter ng aking drill bit na ginamit. Kanina lang pala nagkakaroon ng orange pag simula, habang tumatagal nawala na yung orange sa orange. Yun, lahat kulay asul na eh. Ang lakas ng birada na ito. Okay, so babalik ta rin ko na yung camera. Okay, so maraming salamat. At least gumana yung aking nozzle na coupling, 3/4 na coupling, at saka isang union patente. Yung pinaka gitna nun, yun ang ginamit ko. So lakas ng bulwak. Init ba to? Lakas ang bulwak sa loob. Okay, so yan ang kanyang performance. Asul na asul talaga siya. Dati hindi ako naniniwala na merong blue flame sa Yusoil Kalan. Pero habang tumatagal, lalo ko siyang napapablue. So ayan ang ebidensya. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong mga kalan. So gaya ng sabi ko, ito ay isang coupling na 3/4, isang union patente, i-welding lang, 3 layer lang ang ginamit ko. So yun lang ang ginamit yung nozzle. Mas madaling trabahuin, mas madali siyang butasin. Okay, so iwas putol lang talim ito pagka ganito. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Until then.